Magandang gabi po muli sa bawat isa. Salamat po. Kahit Monday, Thursday o Huwebes Santo ay nandito pa rin ang lahat at ganun din sa mga nasa online. Gusto ko palakpakan muna natin si Sir Tor dun sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan kanina na tunay nga na napakalaking bagay, no, na at least malalaman ng bawat isa how the system and the structure and the order are important dun sa ating mga ginagawa. Even sa relationship, importante din yung structure, tsaka yung system, tsaka yung order. That's why yung ating April series ay pinamagatang Modern Love is Out of Order. Parang messy din, no? Parang company din, no? So, amen. Purihin po ang Panginoon. At harinawa ay makapagdagdag ito ng kaalaman sa atin, paano natin i-handle yung ating relationship. May bagong mag-asawa na nagseset sila ng rules sa kanilang tahanan. Sabi ng lalaki sa asawa, lalaki, dapat ikaw ang magtimpla ng kape sa umaga. Sagot naman ng babae, hindi, dapat ikaw kasi mas maaga ka bumabangon. Sabi ng lalaki, aba dapat ikaw, kasi ikaw ang babae. Maghihintay na lang dapat ako na timplahan mo ako ng kape sa umaga. Sabi ng babae, hindi Sabi sa Bible, lalaki dapat yung nagtitimpla ng kape. Nagtataka yung lalaki. Ha? Yung mukha niya takang-taka. Binuksan ng babae yung Bible, binasa mula Matthew. Magsimula na lang tayo sa Titus, sa New Testament. Titus, Philemon, Hebrews, James. So, sabi doon sa Bible, Hebrews. So, lalaki dapat na nagtitimpla ng kape. So, nakuha po ba? So, kaya ako nagtitimpla ako ng kape. No? Ako yung nagtitimpla ng kape sa aming mag-asawa. Tatanungin ko siya, may sugar or wala? Ganun. Or black coffee lang. So, medyo spiritual yung ating joke sa gabing ito. Love is not enough, order is. Yan po yung pamagat ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Why some relationship collapse despite the presence of love? Kahit may pag-ibig. No? Bakit may mga relasyon na nagko-collapse? Siguro kasabi ni Sir Tor kanina kasi yung mag-asawa, walang sistema kung sino hawak ng finances, naloloko na si Mister, no? Na nakawan na. Sabihan na siya ni Mrs. na ninanakawan ka ng employee mo, nagagalit pa siya kay Mrs., kinakampihan pa yung employee na magnanakaw, yung Mrs. na nagbibigay ng concern, yung pa yung kaaway, no? Nagtatalo pa. So, why some relationship collapse despite the presence of love? Pero syempre hindi naman dun lang yung maraming paraan. Maraming bagay kung bakit. No? Sabi nga sa ating introduction, maraming relasyon ang nagsisimula sa pagmamahalan, pero bakit marami rin ang nauuwi sa hiwalayan? Hindi dahil kulang sa love, kundi kulang dahil kulang sa order, sa kaayusan. From previous months, pinag-aaralan natin that love is not feelings alone. Love is based on decisions and choices. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi ito ay desisyon at pagpili. No? Pag sinabi mong mahal mo ang isang tao, kailangan panindigan mo yun. Hindi mo lang siya minamahal kasi maganda yung panahon. Hindi mo lang siya minamahal kasi
maayos yung inyong kalagayan, wala kayong problema, mas nakikita yung pagmamahal kapag meron ng pagsubok na pinagdadaanan. Mas nakikita at mas nararamdaman ang pagmamahal at mas pinakakailangan ng pagmamahal kapag meron ng sitwasyon na pinagdadaanan. So, maintaining love or long-term partnership requires a lot of effort. Nagre-require ito ng maraming effort and shared skills. So, makikita natin na ang pagmamahal hindi lamang siya doon sa panahon na maayos. Minsan yung mga tao, they jump to deep intimacy or high commitment without the right foundations of relationship. Maganda yung ating pinag-uusapan lagi dito every Thursday night after business relationship talk. Marami yung mga mag-asawa ang naghihiwalay, minsan nagiging dahilan yung business. Nawawalan na ng time sa isa't isa. Nagkakasira din sila dahil sa business. Katulad niya in example kanina, no? Ninanakawan ka na, sinasabihan ka ni wife mo, pero nagiging magkaaway pa kayong mag-asawa kasi pinagtatanggol mo yung employee. No? If love is based on feelings alone, it struggles. Yung lapse ng judgment at delivery choice, minsan naglilid ito sa tinatawag na trust issue. Sino ba talaga ako sa buhay mo? Yan. Kaaway mo ba ako o kakampi mo ako? Di ba? So love is powerful, but love without structure becomes unstable. Sabi ko sa inyo, parang business lang din to eh. Na yung relationship. Feelings can start a relationship, but only order can sustain it. No? Naalala ko yung sinasabi sa atin ng matatanda. Hindi ka kayang pakainin ng pag-ibig lang. Kailangan ng sipag. No? Kailangan ng diskarte. Sabi ganon. Hindi kayo mabubuhay sa pag-ibig lang. No? That's why feelings can start a relationship, but only order can sustain it. Yung unstructured relationship rely on assumption about loyalty, about finances and roles, no? Nagiging assumera yung isang tao kapag based sa assumption lang yung inyong relationship, yung relationship. Parang sabihin, dapat given na yung loyalty. Dapat given na yung roles, no? Kaya nga yung mga nabuhay nung panahon ko, pag kinakasal, bago sila lumabas ng simbahan, nag-uunahan sila kung sino makakaapak sa paa. No? I don't know kung naabutan niyo yun. Sino nagtapakan ng paa dito pagkatapos ikasal? No? Ako hindi ko pinatapakan yung paa ko. Kasi given naman na rin yun kahit kahit hindi apakan, no? Ako pa rin yung magtitimpla ng kape sa umaga kasi Hebrews, no? You can love each other deeply and still destroy each other slowly if there is no order. Because love alone does not define roles, boundaries, authority, and responsibility. Minsan nga it spoils, di ba? Pag mahal mo yung tao, minsan kahit alam mong sinasaktan ka na, nai-spoil mo, pinababayaan mo lang. Dahil nga minsan ina-assume na natin na dapat automatic na yon, yung mga unspoken expectation, eventually, naglilid ito sa conflict.
That's why napaka-importante ng structure. Without structure, emotional safety dies. No. Namatayan si misis mo ng kamag-anak, sasabihin mo, okay lang yan. Okay lang yan. No? Even sa counseling, hindi yan sinasabi na ganun. No, na kapag namatayan. Just feel it. Yung kalungkutan, normal yan. Damhin mo lang, malungkot ka. Walang problema yan. Pero minsan sasabihin ng asawa, okay lang yan, nandito naman ako eh. Labo naman ako, di ba? No? Parang inano mo pa eh. Lungkot na imbis na i-acknowledge mo yung kalungkutan niya, di ba? So, yung love daw, yun nga, hindi siya nag-define ng roles. Napaka-importante po ng mga bagay na yan, ng apat na yan, ng roles, ng boundaries, ng authority, at ng responsibility. Yes, God created us equally, but God gave us different roles. Okay? Even in business, hindi lahat employee. Hindi lahat CEO. Maybe you are all employee, but functioning in different roles. No? So, without this, love becomes confusion because love is the foundation, but structure, communication, commitment, and effort is the framework that allows the relationship to thrive, to grow. No? Hindi lamang to survive. Kasi yung survive parang makaraos lang eh. No? But to thrive, to grow, especially when affection is tested by life challenges. No? Kapag sinusubok na ng mga challenges, nawawalan ka na ng oras, yung inyong mga negosyo parang sinusubok na rin ng world economy, katulad ngayon na sinusubok yung ekonomiya natin. So, even sa business, ganun din. Na kung saan mas naglalaan na ng oras yung kung sino yung may nasa head, no? Paano kayo magsusuportahan sa isa't isa. So, napaka-importante po ng apat na yan. Sabi sa 1 Corinthians 14:33, katulad nung ating text kanina sa business talk natin, for God is not God of disorder, but of peace. Ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. If God is in the relationship, there must be order. Kung ang Diyos natin ay nasa relasyon, meron tong order. Kasi binibigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon. How to treat each other. No? Hindi tayo nag-overlap sa isa't isa. Ganun din sa 14:40 ng 1 Corinthians, but everything should be done in a fitting and orderly way. No? Naalala ko nung bago kami mag-asawa, nung aking may bahay. Dahil nga Kristiyano kami, no, syempre nag-aaway din kami. Nag-aaway kami sa bahay. Katabi lang namin yung bahay nung parents niya. Nag-aaway kami, medyo mataas yung boses. Biglang tatanungin kami nung nanay niya, nag-aaway ba kayo? Bigla kami magtatabi sa upuan. Hindi po, nag-uusap lang po kami. Nag-uusap lang po kami. So, everything should be done in a fitting and orderly way. Order is not optional, it is essential. No? Kailangan sa tahanan, sa mag-asawa, yung tinatawag na order. Because right relationship with our Lord Jesus is the essential structure. It is the walls and the roofs of relationship. Yung relasyon natin sa Panginoon, ito yung ating nagiging dingding, ito yung ating nagiging bubong sa relationship. Without our Lord Jesus Christ, without understanding, love is like a house built on a sand. Vulnerable to crumbling, vulnerable sa pagguho,
Pero when you have a right relationship with our Lord, kapag ka may maayos tayong relasyon sa ating Panginoon, everything follows. No? Like communication, commitment and trust, and you also support each other. Magdi-distrust ka pa ba sa partner mo kapag ka yung kanyang damdamin, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon ay ganun na lang? Magkakaroon ka pa ba, magseselos ka pa ba sa Panginoon? No? Pagseselosan mo pa ba siya? Of course, magtutulungan kayo sa isa't isa at lalo kang mabibighani sa iyong partner kapag yung pag-ibig niya sa Panginoon ay ganun na lang. No? Kasi tutulungan ka rin niya na mapalapit sa Panginoon. So point number 1, love starts relationship but order sustains them. Sabi dito, love creates attraction, but order creates stability. Without order, even strong love will collapse under pressure. Yes, yung passion, yung chemistry, yung romantic feelings are necessary for starting a relationship. And even kahit nasa mag-asawa na stage, dapat meron pa ring tinatawag na romantic feelings. No? Pangit naman kung papalitan na yung romantic feelings ng anger feelings. No? Dapat mapanatili yung tinatawag na romantic feelings. Even tapos na kayo sa tinatawag na honeymoon stage, dapat mapanatili pa rin yung romantic feelings. No? I-surprise mo siya. No? Huwag mo siyang pakainin. sorry. Hindi po. Joke lang po. So yung order, no, yung romantic feelings, nagbibigay ito ng spark. Pero yung order, ito yung nagde-define ng intentional action, ng consistency, at shared values. Ito yung nagbibigay ng fuel sa inyong dalawa. So sabi nga sa ating relationship example, sa simula, sweet kayo. No? Sino ba nag-start dito ng mag-asawa na magkaaway? No? Di ba meron ganon? Parang aso't pusa. Tapos kayo pa nagkatuluyan. No? Magkaklase kayo ng high school. Nagsimula. Pero of course, nung magkatuluyan na kayo, sweet kayo. So lagi kayong magkausap, lagi kayong magkasama, lahat masaya. No? Parang happy ever after. Pero syempre tumatagal, pareho nang nagdi-decide. Pareho nang nagli-lead. Paano ang finances? Parang pataasan na ng pride. Kapag walang malinaw na sagot, nagkakaroon ng conflict. Hindi dahil nawawala yung love, kundi dahil walang order. Yung kanina, yung role, wala kasing maliwanag na role na ginagampanan. No? Yung tinatawag na initial high of romance is temporary. A structured foundation is needed to maintain the bond afterward. Sabi nga, parang kotse daw yan. No? Kahit napakaganda ng yung sasakyan, no? ng yung makina, no? pang sports pa. No? Pero kapag walang steering wheel, ang hirap. No? Madidisgrasya ka pa rin. Love is the force, but order is the system. Love gives power, order gives direction. So, kailangan pa rin natin ng structure, ng sistema, so that itong order na to, yung sa pamilya, mas nagiging maayos. Yung tinatakbo ng bawat pamilya. Point number 2, equality without a structure creates confusion. Treating everyone the same without an organized framework or tailored approach, yung structure, can lead to chaos, resentment, and efficiency.
Meron itong illustration, itong equality na to. Tatlong bata, magkakaiba yung height, no? Binigyan ng pagkakataon na manood, kaya lang nandun sila sa kabila ng bakod. So imagine, pare-pareho silang binigyan ng pagkakataon. They are all equal, given opportunity. Sinong mas lamang? Di ba yung matangkad? Yung mababa, hindi niya siya makakapanood ng maayos doon sa bakod. Pero yung matangkad, makakapanood siya ng maayos. Sabi ng modern culture, pantay kayo sa walang leader. Ganyan po yung ideya ng equality. Siyempre, iba naman yung tinatawag na equity. No? Para makinabang sila, kailangan mo ng equity. Yung mababa, bibigyan mo ng tungtungan para makapanood, maging pantay-pantay yung height nila. That is equity. Sa relationship, pag equality lang, nagbibigay ito ng confusion. Pantay kayo, walang leader. Sounds good but creates chaos. Sino magli-lead? Sabi diyan, because equality of value does not remove the need for structure. Sabi nga natin kanina, iba yung equity, yung structure. Yung halimbawa yung tatlong batang nanonood na yun, hindi sila pare-pareho ng height, bibigyan mo ngayon ng tungtungan yung mas mababa para pumantay naman sila doon. That is equity. And that is structure. Ganon din sa buhay mag-asawa. Kailangan merong equity. Yung dapat mag-lead, dapat bigyan siya ng structure so that magampanan niya ng mas maayos yung kanyang tungkulin bilang leader ng pamilya. Pag walang structure, no clear decision maker. No? Parang inuulit ko lang no, yung sinabi ni Sir Tor kanina doon sa negosyo. It's the same sa relationship. No clear decision maker. Kahit sino na lang pwedeng mag-decide. No? Pag matalino yung anak nyo, nagpaalam sa inyo, sasabihin na lang, Pa, pinayagan na ako ni Mama. O Ma, pinayagan na ako ni Papa. No? Pero hindi pa nagpapaalam. No? Pero kung may maayos kayong structure, malalaman nyo kung nagpaalam talaga. No? Tatawagin mo si Mama, Mama, halika, nagpaalam doon siya sa'yo. Hindi so malalaman. So, no clear decision maker, no final responsibility, no alignment. Magulo yung pagdedesisyon. Napakahalaga po ng tinatawag natin na defined roles sa ating tahanan. Also the accountability. Yung pag may defined roles, less stress. Kapag walang defined roles, lack of clear direction. Pinaka-worst dito, magtuturuan at magsisisihan. Lalabas yung salitang ikaw kasi. Ikaw kasi. Kasi ikaw kasi, no? Sa Judges 21:25, ito yung pinaka-last na verse ng Judges. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Ito yung pinaka-definition ng disorder. Sa Israel, nung panahon na yon, nung panahon ng mga judges, wala pa silang hari. Lahat ng mga tribes ng Israel, yung 12 tribes, kanya-kanya silang ginagawa. May mga time na wala silang pakialam sa isa't isa. That's why ang Diyos tumatawag ng mga leaders, judges like Gideons, Samson at marami pang iba. Ginagawa nila kung ano yung sa tingin lang nila na makakapagpasaya sa buhay nila.
And that is disorder. Walang kaayusan, walang direksyon yung kanilang bansa. There are times na nasasakop sila ng mga Palestinians at ng iba pang mga bansa. Disorder talaga. So sabi sa ating relationship example, kapag pareho kayong gustong masunod, pareho kayong leader. No? Pareho kayong ayaw mag-adjust. Pareho kayong ayaw mag-adjust. No? Walang bibigay. Ano resulta? Laging may banggaan, no? Hindi dahil hindi kayo equal, kundi dahil wala kayong structure. Again, mga minamahal, God created us equally, but God gave us different roles. Huwag nating kunin yung role nila. Ganon din naman, huwag nating ibigay yung role natin sa kanila. Gampanan natin kung ano yung role natin. Itong hayop na ito, itong deer na to, na-discover nila to somewhere sa, I think, Mindoro. Parang ganon. Pero, hindi siya nabuhay ng matagal. Kapag ang isang creation ay may dalawang ulo, ito ay tinatawag na abnormal. Sa science, ang tawag dyan ay polycephaly. No? Polycephaly. Ito yung mga conditions na, kumbaga parang conjoin, na hindi nabuo yung isang katawan. Sa tao may ganyan din, di ba? Pero minsan magkadikit lang yung ulo o magkadikit yung likod. At least yun, napaghihiwalay. Pero ito hindi. No? Hindi mo pwedeng hatiin yung katawan niya. So, hindi sila tumatagal. Hindi sila nagiging stable. Imagine niyo ganun din sa pamilya. Kapag dalawa yung ulo sa pamilya, dalawa yung nasusunod. No? Magbabanggaan lang at magbabanggaan lang. Sasabihin nyo sa isa't isa, ayawan na. No? Kahit wala pang nananalo. Kaya nga, napakahalaga po ng tinatawag na structure. Equality without structure produces confusion. No? Sino ba dapat yung head? Sino ba dapat yung sumusunod sa kanya? Sino ba dapat yung susunod pa? So, ganun din sa company. No? Kapag ka lahat manager, lahat decision maker, hindi ko ma-imagine yung kumpanya na ganun kung magsusurvive pa o tatagal. Kung magkakaroon ng kagaya nila Sir Tor ng franchise na 1,000 plus. Luzon, Visayas, Mindanao, and Southeast Asia. No? Southeast Asia hanggang sa Europe. No? Galing. So, hindi natin ma-imagine kung paano siya magtatagal. No? So, it produces confusion. So, point number 3, love without roles leads to power struggle. Sabi nga dito, when roles are unclear, people begin to compete instead of complement. No? Nagko-compete na sa isa't isa. Hindi na nagko-cooperate. Nagpapaligsahan na. Sino bang mas magaling? Kundi dahil sa akin, yung papa mo, ganito yan. Kung hindi dahil sa akin, yung mama mo, wala yan. Parang nagpapaligsahan. Pero kapag ka malinaw yung role, it complement. Alam mo, biyaya talaga sa akin yung mama mo. Alam mo, biyaya talaga sa akin yung papa mo. No? Biyaya kayo sa isa't isa. And then, love turns into control. Care turns into
conflict. No? Napanood nyo na ba yung mag-asawa? Pagkatapos nila mag-away, hinainan ng asawa ng pagkain? Napanood nyo na ba yon? Hinainan niya yung asawa niya ng pagkain. Kain ka na, kahit galit ako sa'yo. Sabi naman ng hinainan, tikman mo muna. Kasi duda siya. Duda siya. Baka may nilagay, no? So, kahit nagmamalasakit ka na, it turns into conflict pa rin. You know, compliments, it refers to something that makes something else perfect and complete. Halimbawa, yung tomato sauce, nagko-complement siya sa spaghetti noodles. No? Pangit naman kung spaghetti noodles lang yung kakainin mo without the sauce. Ganun din yung bumili ka ng inihaw, isasawsaw mo siya dun sa sausawan, it complements. Kapag nagko-complement, kapag ka nagiging malinaw yung roles, nagko-cooperate sa isa't isa. Sabi nga sa James, no? For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Yung disorder, it invites conflict. No, malinaw naman yon. Sa company, sa relationship, kapag wala tayong order, hindi maayos yung pamumuno, hindi maayos yung structure ng mag-asawa. Stressful ang pagsasama ninyo. There are two kinds of wisdom sa mundong ito. If it is from God, it shows an orderly manner and peaceful living. But if that wisdom is from the world, it shows with disorder manner, there is envy and selfishness. No? Pipili na lang kayo. Kaninong advice? No? Pagka hiwalayan mo na yan. Or yung advice na patuloy niyong isuko ang inyong relasyon sa Panginoon. And that is godly wisdom. Sabi nga sa ating relationship example, kapag walang defined roles, bakit ako lagi ang gumagawa? Bakit ako ang mag-a-adjust? Bakit ako ang susunod, no? So, parang nagkakaroon ng question sa isa't isa. Yung kanyang value parang nawawala, nade-diminish yung kanyang value. It's like a basketball team. Dapat may malinaw na roles. No? May shooting guard, may point guard, may small forward, may power forward, may center. Yung point guard, ito yung nagsiset ng assist, ng play. Of course, yung shooting guard, pwede rin siya magdala ng bola, pero most of the time, siya yung hahanap ng pwesto para makapag-shoot. So, ganun din naman yung small forward at power forward. At yung center, dapat ganun din. He controls the rebound. Sabi nga ni Coach Ansay, he who controls the rebound controls the game. No? Sa Slam Dunk po yan. Yung anime na Slam Dunk. O, kung nanonood kayo niyan. So, dapat may malinaw na role, no? Basketball team, role creates teamwork. No? Sino ba dapat magdesisyon? Si husband ba o si housewife? No? Maganda yung example kanina ni Sir Torre, no? Naalala ko na kapag related sa ganito, si wife. Pero pagka related sa ganito, si husband ang nagdi-decide. So, kahit may idea siya, dahil related ito dito, siya dapat ang mag-decide. Pero kahit may idea ito, related naman dito, ito pa rin ang magdi-decide, no? Hindi lang yung isa yung nagdi-decide. Maganda yun, di ba? That's why role creates teamwork. Even sa husband and wife, no?
Maganda yung nakikinig ka, binabalanse mo, tinitingnan mo. Hindi yung sabi na, hindi, ako dapat ang nagdidesisyon. Sabi naman isa, hindi, ako dapat. No? Maganda yung nakikinig sa isa't isa. Point number 4, order is not control, it is protection. Kapag ka-control daw, it is often driven by fear. Natatakot ka. No, may mga partner na ganun eh. Especially kung sino yung who brings more pieces on the table. 'Di ba? May mga partner na ganun na parang, alam mo yun, parang nasasagasaan yung kanyang pagkatao, naiinsulto yung kanyang pagkatao. Dapat nagko-complement. Regardless, no, kung sino yung nagdadala ng malaking pie sa table. Order is not control, it is protection. Order is intended to foster safety, trust, and growth. Ganun din sa relationship, no? Healthy boundaries, it protects. It's designed to empower and protect one's peace. Yung boundary, no? Pag sinabi nating boundary, hindi ito yung parang naglabas ka ng sasakyan, pagkatapos magbibigay ka. Hindi po yun yung sinasabi ko. Yung boundary, ito yung sinasabi na, pag nag-away tayo, pwede ba walang sigawan? Mag-usap. That is boundary. Or letting other party to have me time. No? Sa mag-asawa, dapat meron din yung tinatawag na me time. No? Dapat iginagalang yon. No? Saan ka na naman pupunta? Gastos mo. No? Mag-me time lang. Lalayas ka na naman. Magbabasketball ka na naman. Buti na si sir, pag nagbabasketball, buong pamilya nandun, no? Kaya lang di siya makalaro ngayon. Many people reject order because they think it is control. No? Tingin nila kinokontrol sila. But biblical order is not about domination. Hindi ito pagkokontrol. It is about protection. Pinoprotektahan. Order creates boundaries and boundaries creates safety. Okay. Kahit mag-asawa na kayo, kahit iisang katawan na lang kayo, dapat may mga boundaries pa rin. At nire-respeto yon. No? Ino-honor yon. Para mas maging maayos. Hindi ito yung tinatawag na elephant in the room. May problema na ayaw pa rin pag-usapan. Hindi yun boundary. Ignorance po yun. Yung boundary yun nga, yung such as no yelling, no, parang mag-usap tayo ng maayos, no, yung me time. Kapag nasa ibang tao, no, halimbawa may mga business meetings ka, hindi dapat na parang dahil mag-asawa kayo na parang kailangan mong i-interrupt habang nagsasalita si husband o habang nagsasalita si wife, bigla kang mag-i-interrupt dahil iisang katawan kayo. No? Respect the boundary. And boundaries, sabi nga natin dyan, create safety. No? Nakakantok ba yung boses ko? Parang nakakantok yung boses ko. Parang nandun na tayo sa yung midnight na parang kailangan nyo nang matulog. Bumibigat na inyong mga talukap. Parang kahit ako, inaantok ako sa boses. parang narinig ko yung boses ko. Parang pinapatulog ba ako ng boses ko? Parang walang sigla yung boses ko. Parang nakikisama sa panahon. No, kasi magbabiyernes Santo na, parang nagluluksa na rin yung boses ko.
Patuloy po tayo. Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken through, is a person who lacks self-control. So without structure, life becomes exposed. No. Napakahalaga talaga ng structure at ng order. Protections allows for autonomy and encourage growth. No? Yung structure na yan, it encourage growth. Whereas control creates dependency and cages the person. Kapag kinokontrol mo daw yung tao. Imbis na matulungan mo siya o matulungan kanyang mag-grow din, dahil kinokontrol mo, hindi niya mailabas yung kanyang ability, yung kanyang talent. Mamaya yung partner mo, mas magaling pala doon sa tinatawag na business design o sa bahay, di ba? Gusto mo ikaw lang magluto or kukuha kayo ng katulong para magluto, mas masarap pala magluto yung spouse mo. So, hindi mo tuloy mapalabas yung kanyang tinatagong talent. Sabi nga sa ating relationship example, kapag walang boundaries, madaling mag-overstep. Ako na bahala dyan sa asawa ko, kayang-kaya ko na yan. No? Madaling mag-overstep. Madaling mawala ng respeto. Yaman mo yan. Ako na bahala dyan sa asawa ko na yan. And then, madaling masaktan. Pero kapag may order, malinaw ang limits. Malinaw ang roles. Malinaw din yung respect. Nagiging safe ang love. Parang bakod lang po yan. Yung structure. Order does not restrict love. It protects. Di ba? Parang bakod. Yung bakod, hindi ka nito kinukulong. Pinoprotektahan ka nito. So, the same with order. Point number 5, ayan. Lapit na tayo matapos. When order is absent, love becomes unstable. Love that is not guided by order becomes emotional and unpredictable. Yung chaotic love pattern often involves cycle of intense highs and lows, driven by fear of abandonment and insecurity. Sabi nga natin nung last month, nung March, no, yung mga trauma, yung mga pain na ating naranasan noon, kapag hindi yun na-settle, hindi yun talaga na-treat sa atin, minsan sa relationship, parang bumabalik yun. Kasi parang nailalagay mo uli yung sitwasyon mo sa mga past traumas, past pain na pagdaanan mo. That's why love that is not guided by order becomes emotional and unpredictable. Parang iniisip mo na parang mauulit sa akin yung, especially halimbawa yung galing kayo sa broken family or kompleto yung pamilya nyo, pero yung parents nyo hindi magkasundo, and then ngayon may pamilya na kayo, na parang naiisip nyo na, mauulit ba sa akin yung kalagayan ng aking parents? Mauulit ba sa amin yung kalagayan ng parents ko? Parang ganon. And then gusto mong mag-iba ng takbo, mag-experiment kayo, without the proper guidance, mauulit-uli yung resulta nung previous mga heartaches mo, mga trauma, mga pain. That's why napaka-importante po na magkaroon ng order and structure. Today you feel love, sabi dyan. Tomorrow you feel tired. The next day you feel distant. Magtataka na lang kayo sa isa't isa. Bakit kayo nag-iiwasan? Ano ang dahilan?
Love becomes unstable when individuals are loved for their performances or specific qualities. Minamahal mo siya kasi magaling siya sa ganito. Pero pag dumating yung time na hindi na siya nakakapag-perform ng gawain niya dahil may karamdaman pala, parang nababawasan na rin yung pag-ibig mo sa kanya. May mga time talaga na gigising ka sa umaga, na pakiramdam mo hindi mo mahalang yung spouse. May mga time na ganun. Pero dahil may structure, may order, at hindi lang naman yung damdamin na yon yung nagpapa-move on sa inyong dalawa, minamahal mo pa rin siya. Despite of. Ina-appreciate mo pa rin siya. Despite of. So without the structure, relationship becomes driven by mood. Hindi ka lang naman nagmamahal kasi gusto mo siya dahil ang ganda ng katawan niya, Coca-Cola body. O sino nga yun? Mala Johnny Bravo. No? Hindi lang naman ganun eh. No? But that structure, ito yung nagbibigay sa ating relationship para mag-thrive, para lumago. So without the structure, relationship becomes driven by mood. Sabi sa Isaiah 33 verse 6, He will be sure foundation for your times. Tumutukoy ito dun sa gagawin ng ating Panginoong Diyos. This is a prophetic message para sa gagawin ng Panginoong Diyos Ama in the future, sa pagbibigay o pagpapadala sa ating Panginoong Kristo. But the same, kapag yung ating structure nakabuilt sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang katotohanan, yung relationship natin sa kanya, stability becomes structure. Nagiging stable. Kapag feelings ang basehan, sabi sa ating relationship example, hindi na ako masaya. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi naman araw-araw masaya ka lagi sa asawa mo. Di ba? Lalo na kapag sinita ka, mahal, kulang yung account dito. Parang hindi mo maipaliwanag kung saan nanggaling, kung saan napunta. Sabi mo, hindi na ako masaya. Ayoko na. Pagod na ako. Pero kapag ka may order, may commitment. Gagawa mo ng paraan para ma-settle. May direction. Alam mo kung saan mo gustong dalhin ang pamilya mo. May stability. Anuman yung bagyo na humampas sa inyo, mananatili kayo. Parang train tracks o railway. Malakas, mabilis, pero kailangan niya ng railways. Nakakita na ba kayo ng tren na tumatakbo ng walang railway? No. Yung tren lang na nakita ko na walang railway, yun yung dinadrive ni Christopher Lloyd dun sa Back to the Future 4. Well, kapanahunan ko po yun, mga 1980s pa. Ba't ganun yung mga sample ko? Ang lalayo ng taon, no? Si Michael J. Fox pa yung bida. No? Kasi ginawa niyang parang lumilipad na yung trend na yun. So, kailangan niya ng release. Same with love. Love is powerful but dangerous without proper direction. Kapag yung pag-ibig nyo, walang direction, nagiging controlling na yan. Sasabihin mo sa kanya, akin ka lang. Akin ka lang.
kailangan gusto mo siya lagi nakikita. So, delikado. Okay pa po ba? Buhay pa rin po? So far po, nakukuha naman po natin, no? Yung structure, yung order sa ating relationship. So sabi dito, love alone is not enough. Love must be guided by order. Without order, love becomes chaos. With order, love becomes safe. So, kahit sa pamilya natin, napaka-importante po ng structure, ng order, nang sa ganon, mas maging maayos po yung ating pamilya. So let's declare this. 1, 2, 3, go. I declare that I will not rely on feelings alone. I will embrace God's design of order. My relationship will not be built on emotion, but on truth and structure. Love will flow in my life, but it will be guided, protected, and sustained by order. In Jesus' name, amen. And thank you and God bless.